Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Sali ka muna sa mga anong tawag dito yung nasa Supreme Court yung mga maging Supreme Court Associate Justice ka muna bago mo kami paandaran na walang basihan o wala yung TRO na yan na yung petition at ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Hayaan ho natin. Yung Supreme Court, sila ho ang pinakamataas na korte sa ating bansa. Sila ho magdidesisyon dyan. Wala ho kayo sa lugar. Diyan kayo sa House of Representatives. Legislative kayo. Na-impeach nyo na si VP Sara dyan sa House of Representatives. Nasa Senado na. Ngayon, kinikwestiyon. O, karapatan ni VP Sara yan. Lahat ng legal remedies, lahat ng pwedeng hakbang na kung saan nakikita ng kampo ni VP Sara na magbebenepisyo ang kanyang kampo, gagawin ho nila lahat. Kung paanong pambababoy ang ginawa nyo sa kanya dyan sa House of Representatives, sa mga hearing, sa mga komite na kung saan binaboy nyo si VP Sara, ano ba naman ho? Yung dumulog sa Supreme Court itong ating pangalawang Pangulo. Napakawalang yan nyo naman pala. Ginawa nyo, binaboy nyo na itong si VP Sara at lahat-lahat. Ngayon, nagpunta lang siya ng isang beses sa Supreme Court, nag-iiyakan kayo, iba pang pahira. Huwag mo kayong ganyan. Mga walang yang to, ito talagang si Chinky Luistro. Tuloy. The impeachment complaint. Sapagkat ito pong mga binanggit nilang dahilan, number one, hindi kami sumunod sa verification rule. We did follow the verification rule. As a matter of fact, we followed. Ang hirap nito mga kababayan, gumasta na ho ng tag 150 million itong si Tambaluslos para sa mga congressman na pumirma. Tapos hindi, matiteknikal lang. Yan o ang problema natin ngayon. Pagka na-technical, yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. O anong mangyayari nun? Meron ho siyang 1-year immunity. Maghihintay na naman ho ng isang taon bago ho siya masampahan ng panibagong impeachment complaint. Siyempre, mag-aapat na taon. Pagkatapos ho ng isang taon, pagka hindi na naman natrabaho itong si VP Sara, naku, kung ako sa inyo, magbalot-balot na kayo. Ayusin nyo na yung escape strategy nyo. Dahil pagka si VP Sara naupo, naku, lahat ng katarantaduhang ginawa nyo, hindi sa kanya hindi sa kanya kasi hindi gumaganti yung mga Duterte na yan. Wala akong pakialam yan. Ang gusto lang ng mga Duterte, makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Lahat ng kabalbalan na ginawa nyo sa sambayan ng Pilipino, yung pagnanakaw na ginagawa ngayon ng mga politiko, may kalalagyan kayo kay Vice President Sara Duterte. Yun ang ating sigurado niya. Tuloy! Mamaya pa grabe naman yan. Ang ganda naman ho nitong si Ma'am Sheila Season. Tingnan nyo naman yan mga kababayan. Kahit sa pagharapin pa ho natin itong si Chinky Luistro at itong si Ma'am Sheila Season, parang parehas ata sila ng salamin, no? Parehas sila ng salamin. Grabe ang ganda ni Ma'am Sheila Season. Word for word. Yung kanilang allegation na siningit lang ang verification page after the complaint was filed already and transmitted to Senate. That is not true. Sapagkat itong 215 members of the House, they can truly attest
na during the signing of the complaint, kasama na po ang verification page. And on the same caucus meeting, naganap po ang panunumpa ng ating mga members of the House in front of our Secretary General as verification process, no? Yun pong sinasabi. Ang tanong, meron ho kayang ebidensya yung ano na yan, yung mga sinasabi nitong si Luistro. Baka puro laway na naman yan, ha? Baka ano na naman yan, ginugudtay nyo na naman kami kagaya nung ginawa nyo dyan sa Committee on Bad Government. Ito kasing Jingo Luistro, nakapag-pronounce lang ho siya na medyo mahusay-husay sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Ayun, kasama na ho siya sa prosecutor panel ng House of Representatives diyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero pagdating ho sa sa argumento, sa debate, nako, galing-galingan mo, madam, dahil itong si Attorney Sheila Sison, ika nga, markado na kayo dyan sa abogado na yun. Game. Sabi nila, hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. And we know for a fact as well na marami po sa grounds for impeachment ay subject matter na ng Quadcom hearing at ng hearing ng Committee on Good Government. So I believe that the members of the House are familiar already with the grounds where we are anchoring the Hindi, iba yun. Sinabi na ng mga abogado, ito naman si Madam binubola mo na naman kami. Yung pag-uusap nyo sa Quadcom at Committee on Bad Government, iba yun. Hindi yun porket napag-usapan na dyan sa mga committee na yan, mag-a-assume kayo na alam na ng mga congressman na pumirma yung articles of impeachment na yan. Hindi mo ganun gumagana yan. Kailangang basahin, intindihin, at manumpa sa harap ng SecGen, ang mga pipirma dyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Hindi gumagana yung ganyan. Napag-usapan na yan sa Quadcom, dyan sa Committee on Bad Government. Alam na nila yung mga nakalagay dyan sa articles of impeachment. Hindi ganun gumagana yun. Congressman Luis, tignan nyo ako, hindi ako abogado. Hindi ako congressman. Pero dahil nakikinig ako doon sa mga individual na kung saan nandun sila sa tama at hindi para lamang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, hindi ko kami madadala ng mga pambubolang ginagawa niya sa bayan ng Pilipino. Tuloy. Impeachment complaint. And about the due process of the Vice President, ito po i-cater natin ng maayos. As a matter of fact, sa impeachment trial po, she will be given summons, she will be asked to file her answer, and she will be asked as well to appear and present her evidence. Yun po yung requirement ng due process. Wala po sa batas na bago mag-file ng impeachment complaint, i-notify muna ang Vice President, no? So ito pong ating mga paliwanag na ito, ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of. Kalma lang, huwag naman pong nahanong ng Supreme Court. Grabe naman. Noong binabalahura nyo tong si VP Sara, kahit walang basehan, kahit pinag-uusapan pa sa Commission on Audit, yung mga tinatalakay nyo dyan sa House of Representatives, hindi naman nangingialam ng Supreme Court sa inyo. Hinahayaan naman kayo, Bakit ngayong dumulog itong si VP Sara sa Supreme Court, trabaho na ng Supreme Court, pinapakialaman nyo pa? Kala ko bang separation of power tayo dyan? Akala ko bang co-equal branch tayo dyan? Kung co-equal branch at separation of power tayo, kung ano man ang sinampa sa Korte Suprema, hayaan yun. Huwag niyong pakialaman yun. Pakialaman nyo, pag-aralan nyo yung mga articles of impeachment na kung saan hindi kayo magmumukhang tanga pagka hinumpisahan na yung impeachment trial na yan. Kasi panigurado, pagka nahanapan kayo ng butas dyan at talagang nalatag ng maayos ng defense ang kanilang mga argumento, na kung may kalalagyan kayo, doon pa nga lang sa unang first article of impeachment, yung pagbabanta sa buhay nitong si Bangag, nitong si Kokak at nitong ni Tambaluslos, sablay na hukagad kahit ilang abogado pakinggan natin, yung mga nasa gitnang abogado,
Hindi o yung mga abogadong kagaya nitong si Luistro, na tumatanggap ng pabor kay Tambaluslos. Sabihin mong hindi, sinungaling. Sabihin mong hindi ka tumatanggap ng pabor kay Tambaluslos sa Jinky Luistro. Sige nga, sabihin mo sa amin hindi ka tumatanggap. Pagka hindi mo ginawa yan, wala ka namang wala ka namang akap na ipamimigay. Di ba? Wala ka namang ayuda ipamimigay. Kapal ng mukha mo, kala mo kung sino ka makapagsalita noong binibira nyo si VP sa House of Representatives, di nakikialaman sa Supreme Court. Ngayon dumulog si VP sa Supreme Court, pinakikialaman yung trabaho ng Supreme Court. Huwag ganon, hintayin yung sumagot. Huwag yung pangunahan ng sagot. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Di pa tapos ang audit sa COA, hindi pa tapos yung usapin kaugnay dyan sa mga pondo na may notice of disallowance, nagpatiho na kayo. Diba? Ganyan kayo dyan sa House of Representatives. Ang hilig yung magpatiho na. Hindi pa tapos yung pinag-uusapan sa COA, nag-imbestiga kayo. Ngayon, paano yung findings ng COA, malinis si BP Sara, saan kayo pupulutin? Anong mangyayari doon sa mga pinagbasihan nyo dyan sa article of impeachment na yan? Na kung saan yung confidential fund, sinabi ng COA, malinis si BP. Kaso ang problema dito, na-prejudge na. Dapat ang magiging resulta ng findings ng COA, pabor doon sa mga findings ng House of Representatives. Kaya kayo nagpatiho na. Nakuha nyo ho ba mga kababayan kung gaano kasi siraulo tong mga congressman na to, kagaya nitong si Jinky Luistro. Inunahan ho nila ang COA para ma-impluwensyahan ho nila kung ano man ang magiging resulta ng ginagawang investigasyon ng Commission on Audit. Dahil dyan sa mga ginawa nilang investigasyon dyan sa House of Representatives. Yun ang problema dito sa mga congressman na to. Ngayon, tumakbo si BP sa Supreme Court. Ngayon pinangungunahan na naman ho nila. Nitong si Jinky Luistro, yung dapat na hindi ho nila dapat pakialaman, sa bagay, no? COA nga, pinakikialaman nila, constitutional body, isang constitutional agency. Ngayon ho naman, mas matindi ho ngayon ang pinakikialaman nila. Supreme Court naman ho ngayon. Ang tinuturuan nitong si Jinky Luistro na kesyo, walang basihan. Yung isinampang TRO nitong si BP sa ika-4 na impeachment laban sa kanya. Ngayon naman, medyo ganado tayo ngayon kung ganado ho tayo ngayon, alam nyo na gagawin. Siyempre, sa mga baguhan lang ho dito sa PH Update, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo sa mga gusto sumali sa ating community. Kayo ang pinakauna makakita sa ating mga reaction video dito sa PH Update, alam nyo na ho gagawin. Yung subscribe button, yung share button, yung like button, nandyan ho lahat yan sa baba. Kung hindi ho kayo makapag-subscribe, ano magagawa natin? I-like nyo na lang. Kung hindi kayo makapag-like, ano magagawa natin? I-share nyo na lang. Alin dun sa tatlo na yon, papalakpakan na ho kayo. Eto ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa kayo. Grabe naman yan. Ang gaganda naman ng mga di ba? Bigatin ho yung mga nasa defense team ngayon, no? Itong sino ba? Ito. Ito sila nabasa na natin kanina yan yan ito. Bigatin ho former President Roddy Duterte, Attorney Lucas Carpio Jr., Attorney Philip Siegfried Fortun, Attorney Sheila Sison, lead counsel. Yari itong prosecution panel sa mga abogado nitong si Vice President Sara Duterte. Dito sa isa na to, kung yung mga impeachment na napanood natin sa mga nakalipas na panahon, nagkaroon ng brasuhan, nagkaroon ng bastusan, sa tingin ho natin dito sa isa na to, hindi ho nila basta-basta mababraso itong mga abogado na nasa defense counsel nitong si Vice President Sara Duterte. Pero sa tingin ho natin, itong si Ma'am Sheila, di pa ho ba kayo kinakausap ng administrasyon? Hindi pa ho ba kayo ino-offeran? Kasi mahilig sila sa ganyan. Itong administrasyon na to. Mahilig ho sila sa ganyan. Kaya, lang madam bigyan ko lang kayong heads up. Sa lahat ng nasa legal team nitong CBP, kakausapin ho kayo na ng admin at o-offeran kayo ng bilyon para ilaglag ito si CBP. Pero hindi ho nila gagawin yan. Nandiyan ang kanyang yung manugang batawag dyan dito kay Attorney Lucas Carpio. Naku, bigatin daw ho yan. Matindi daw ho yung na yan, yung abogado na yan. Tsaka yung si Attorney Philip
Siegfried Fortun. Naku, mga bigatin ho yan. Ito, pakinggan ho natin itong lead counsel nitong si Vice President Sara Duterte. Game? Ma'am, are you confident na mailalabas na ng Supreme Court yung decision bago mag-convene yung Senado? Kasi sinasabi ni Senate President Chis Escudero kanina na hindi sila mag-convene hanggat walang otherwise mag-release. Granda naman yan. Pagka ganyan nakikita ho kasi natin, medyo ginaganahan tayong... Yeah. Pero pagka itong si Luis, nakita nyo yung tipong, ba't parang walang ganang gumawa ng reaction video si PH? Parang malungkot ba? Parang gano'n. Gano'n no? Pero pagka nakikita natin, kagaya nitong si Ma'am Sheila Season, itong si Attorney Sheila Season, parang nabubuhayan tayo ng loob Yung dugo natin talagang grabe, ang ganda ho niya, no? Tuloy natin. Kana naman PH update. Tuloy natin. Game. Ng TRO ang Korte Suprema. Hindi ko mapapamunahan ang Korte Suprema kung ano ang gagawin niya dun sa mga petisyon ngayon. Yun ang dapat nasagot. Jinky, narinig mo ba yun, Jinky? Hoy, Aling Jinx, narinig mo ba yung sagot? Hindi ko pwedeng pangunahan. Kayo dyan sa House of Representatives, mahilig magpatiuna. Pati Supreme Court desisyon o kung ano man ang ilalabas sa Supreme Court, pinangungunahan nila. Files kanya. But if you're asking me if I want something or a resolution or if we're hoping for some immediate resolution from the Supreme Court, I think pangarap naman yun ng bawat abogado ang talagang inaasam namin, sana mabigyan ng pansin yung aming petisyon because these are really constitutional issues. Hindi naman kasi if babasahin ninyo po yung ating konstitusyon, even as the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment, hindi po yun absolute o absoluto. In fact, sa isang kaso na sinay din namin sa petition, malinaw na sinabi ng Korte Suprema na itong power na ito, itong kapangyarihan na ito, ay subject sa parameters or constitutionally imposed standards such as the manner of filing, the number of votes required, and the one-year constitutional. Some House lawmakers say, ma'am, na this is an... Attorney, raise nyo din ba yung issue yung sa signatures kung talagang pinirmahan? Kasi parang walang picture sa nag-vote yung mga... Hindi ko po alam. Alam niyo po, sa totoo lang, humihingi kami ng certified true and correct copy from the Secretary General. And I think this is a request that was refused. No? Yes. Bakit refuse? Bakit refuse yung nangingi lang ng certified true copy? Ano pa lang, sa pangingi pa lang ng dokumento. Paano pag-aaralan ng defense yung article of impeachment kung yung mga pirmang nanghingi na certified true copy, ayaw bigyan? Ang daya naman, di pa nag-uumpisa laro, madaya na kagad. There was we formally requested the Secretary General to provide us a certified true and correct copy of that. Some House lawmakers say, ma'am, na this is an act of desperation daw sa camp ng Duterte. Normal naman na ganun yung magiging reaction nila. No? I think sa kahit anumang issue na may magkatunggaling panic, may mga ganong reaction. Pero sa totoo lang, I don't think, hindi ko makita kung saan galing yung desperasyon kung pinag-aralan yung argumento. Ma'am, I've read your petition po sa News Usually and Condition. And meron po kasing previous statement si Vice President na she welcomes the impeachment kasi it's the proper venue for her to defend herself against these charges. How do you reconcile this openness of the Vice President to face impeachment and then this petition po for certiorari? Sa tingin ko, walang contradiction. No? In fact,
yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon para questionin yung proseso. Hindi ibig sabihin nun na ayaw na niyang humarap. Sa tingin ko, narrative lang yan eh. Nung mga tao na gustong magpalabas ng maling impormasyon, spekulasyon. Katulad nga ng sinabi natin kanina sa forum. Grabe naman tong si Atty. Sheila. Mabigat ho ito. Mabigat ito. Handa si BP. Handa ho. 10,000%. Ready na ho yan. Yung mga ebidensya, yung kanilang depensa dito sa mga ibinabato sa kanya. Handa na. Kaso ilagay lang natin doon sa tama. Kasi pagka inumpisahan natin yan mali, di ba? Puro mali yan, kagaya ng ginagawa ni Luistro, di ba? Yung ginawa ho nila dyan sa Committee on Bad Government, inumpisahan ho nila ng mali. Hindi pa tapos yung sa COA, nagpatiw na sila. Mali na ho yung pag-uumpisa eh. Una sa lahat, di pa ho dapat sila nag-iimbestiga ngayon. Diyan sa confidential fund. Kasi merong tinatalakay na yung issue na tatalakayin, tinatalakay pa sa Commission on Audit. At sila ang ahensya na talagang merong karapatang tumalakay doon. Hindi ho nila hinintay matapos. Nagpati ho na ho itong mga walang yan to. Kagaya nitong si Jinky Luistro. Ngayon, kung itong impeachment na to inumpisahan ng mali, kung dayaan na pag-uumpisa pa lang dayaan na pagdating sa pirma, pagdating sa anong naging motibasyon ng mga pumirma, kung doon pa lang kalokohan na, siyempre naman itong si VP Sara, bigyan naman ho natin ng kaunting leeway. Ilang taong pambababoy na nga ang ginagawa sa kanya eh. Ano ba naman ho yung dumulog siya sa Supreme Court para magpetisyon, di ba? Para questionin yung mga legalidad ng mga kabalbalang ginawa nitong mga congressman kagaya nitong si Jinky Luistro, di ba? Bigyan nyo naman ho ng konting Huwag nyo naman, gusto nyo kasi pitpitin nyo pati daliri ni BP. Kung pwede lang, di ba? Kung pwede lang gawin yon, gagawin ho nila yan kay Vice President Sara Duterte. Ganon nung sila kawalang yung panggigipit ba? Ganong klaseng panggigipit ang gusto nilang gawin. Wala. Saan patatakbo si BP? Sige nga, sa Barangay Tano? Ganon? Ano ito ko? Sige nga, kung ano man ang gawin nyo dyan sa impeachment na yan, wala nang ibang pwedeng dudulugan itong si Vice President Sara Duterte. Ganon? Walang yatong mga to. Dapat tignan ng taong bayan itong buong proseso based dun sa ano ba talaga yung facts, hindi dun sa kung ano yung spekulasyon na pinapalaganap, hindi ba? Or yung sinasabi natin na mga iniisip lamang ngunit wala namang batayan. So hindi ko nakikita kung paano magkatunggali yung kanyang pag-avail ng isang legal remedy na available naman sa kanya. No? Available sa iyo, available sa akin, available sa kung sino mang tao na malalagay sa kanyang posisyon. How are you preparing, ma'am, for the impeachment trial? Should it proceed? Should it proceed? I think kung titingnan mo sa forum, no, there were several opinions on whether it should proceed. But bago mag-proceed, palagay ko dapat mo na i-resolve yung question ng petition. Because tatanungin mo, no, paano ka mag-impeachment trial gamit ang isang impeachment complaint that is constitutionally prohibited. At hindi ito isang technical na aspeto lamang yung 1-year bar. It's not just a procedural issue. It is a substantive issue. It being the Constitution that imposes this particular standard. Ma'am, si dating Pangulong Duterte kasama rin. Aling Jinky! Naku, yari ka dito kay Ma'am Sheila Season. Tingin ko nang lalamon ng buhay. Hoy, para dito kay Rog Gutierrez, yung lalim ng boses mo, sa tingin ko maiitik yan. Pagka nakaharap mo na itong si Atty. Sheila Season. Naku, yari ho itong mga walang yang to. Excited na ho nating makita. Kung sakali mo, kung matuloy, gusto kong makitang trumabaho itong si Atty. Sheila Season eh.
sa tingin ho natin, matindi ho lead legal counsel nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya galing mag-aral-aral ka na, Jinky Luistro, kasi hindi basta-basta yung mga nasa defense panel, ika nga. Tuloy. Ba siya sa tatayo na legal counsel ni VP Sara pag lumarap na sa impeachment trial? Pumirma siya, the former president signed also the petition with us and along with Attorney Lucas Carpio. Pero as to the extent of his participation in the defense of the Vice President, of course kasama siya dun sa defense team, no? Ang gustong tumulong sa kanyang anak. Pero yung extent ng participation, whether he would be as active as ang katulad namin, yan siguro maigit tanungin niyo sa kanya. Ma'am, sorry, lahat ng Singapore Petition for certiorari and prohibition on the Sino naman? Bakit biglang meron lumilitaw sa screen natin? Hindi ko naman nitagay yun. Ba't nandyan yan? Dali lang ha. Sino ba to? impeachment. Ano pong masasabi niyo? Well, it's your right to file, no? Mandamus case. Isa sa mga congressman pala, isa sa mga gunggong nitong si Tambalis. Supreme Court, just like sa impeachment, Kaya pala biglang nag-iba yung yung pagkakita ko, naku, parang parang may problema tong mama na to. Kasi ngayong mga panahon na to, pagka nakita mo yung pin, tapos tabas ng mukha, tapos nabasa mo yung pangalan, rep, tapos kasunod ka, naku, and we file an impeachment and nandun na sa Senate, it's also her right to answer kung sa impeachment. So, hindi, ito tanong dito kay Sir. Sir, tanong lang. Magkano ho yung ipinangako sa inyo? Yung pang-akap nyo, magkano? Kasi balita ko 150 million daw eh. Pero iba yung bayad sa mga maiingay, dun sa mga mayat-maya, merong interview, may press con. Iba yung bayad sa mga yon. O isa ka dun sa mga maiingay. Ang tanong, magkano ho ang ipinangako sa inyo? Kung meron man ha, tanong lang naman, magkano ho? Nasa 200 million pang-akap po ba yan? 150 million, kagaya ng mga ibang congressman. Magkano ho ang ipinangako sa inyo nitong si Tambalida? so both, it's her right lang na whether sasagutin din namin yan sa House, no? To our Speaker, kung ma-receive na po namin yung kopya. Sir, sinasabi po niya na effective na raw yung one-year ban. So, in violation of that daw yung fourth complaint. I don't think so. Hindi naman namin gagawin yun. No? Sa akin noon, sa experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. So I don't think so na pumasok yun. Whether kung kasama yun sa complaint na dun sa Supreme Court, then we will answer that doon sa Supreme Court pag na-receive na natin yung kopya. Sir, comment lang na gusto ipatigil po ng Vice Presidente itong impeachment trial. Ano yun? Ano yun? Yung comment na gusto mismo ni VP Sara na itigil na po itong impeachment complaint and yung pag-proceed sa trial. Well, as I said, it's her right na gusto niya patigil, but it's a constitutional mandate na yung impeachment dapat sagutin din yun and mag-convene na yung Senate. Sir, what can you say about the change of the position of the Vice President? Kasi last year, sabi niya, sige, impeach niyo ako, willing akong harapin yan. Pero ngayon, pinatitigil niya yung impeachment trial. Kayo naman, ito naman mga na to, ito talaga mga media na to, mga coops din sila no? Pinapatigil, kinu-question lang yung legalidad. Kung nasa tama ba yung pagkakaano, di ba? Kasi masyado nga namang questionable yung ginawa ng mga congressman. Kayo naman, ito naman mga mainstream media na to, masyado kayo na paghahalata. Dati, ready siya. Ilagay lang natin sa ayos, ika nga. Sabi ni VP Sara, Supreme Court parang meron nata silang maling ginawa dito. Pag-isilip nga, ito, meron na competition dito. Kasi sa tingin ko, meron linabag dito eh. Meron silang linabag sa saligang batas. Ngayon, kayo ang magdesisyon dito sa petition kong na to. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako hanggang kumarap sa petition. Talagang mga na to, masyado kayong mga malisyoso. Siguro, bakwang bata pa lang kayo eh.
isang ano lang, puro mali siya yung mga ano nyo. Tuloy. Well, as I said, pwede naman siya magulit-ulit ng statement niya. Maski araw-araw siya magulit ng statement, okay lang yun. As I said, it's her statement against the impeachment that we filed against her na nandun na sa Senate. Sir, baka may message ka kay Bibi? Na naman, yeah, sagutin lang niya yung lahat ng allegations which she really wants na sabi nga niya kung mayroong ganon, she wants to answer. So, etong si Cher, hindi siya ganun kapit. Kagaya nung si, anong pangalan ito, si Rod Gutierrez, yan yung mga cooks na congressman niya, si Jinky Ministro. Di ba mga ganyan sila eh. Etong si Cher, medyo wala ka naman. Wala akong gusto sabihin dito. Sagutin na lang. Malambing. Pero ito si tingin ko, dating taga-suporta ng Tatay Digong to. Kaya medyo kumakambi siya ng pakonti-konti, hindi siya makapag-all out na I love you, FPRR. Kasi siyempre yung ayuda, di ba? Sayang nga din naman yun, baka re-election siya o yung kabit niya o yung asawa. Baka